Pagkatapos ng ilang oras, binasa ni Count Bazid ang sulat na ibinigay sa kanya. Nagtanong siya kung sigurado ba siyang 100% totoo ito. Sumang-ayon si Ragnes at sinabing ipinadala ni Dorothy ang mensahe sa pamamagitan ng crystal ball. Nagalit si Count Bazid at nagtanong, ipinadala niya sila para sigurado lang, at ngayon may dark magic na naman. Sabi ni Ragnes na tila may ilan na nanirahan sa Hilaga. Ito ang kahinaan ng imperyo, kaya unti-unting lumalabas ang mga sinaunang nilalang. Ngunit sa kabutihang palad, mayroon silang magandang balita. Sumang-ayon si Count Bazid at sinabing kamakailan ay mas madalas nilang naririnig ang tungkol sa taong ito. Iniisip niya na ang Winter Hunt para sa mga halimaw noong nakaraang taon, ang Duel of Honor sa Hedgenell, at ngayon ay sangkot din siya sa insidente sa mga Peregrino. Kung hindi dahil sa kanya, maaaring napahiya ang Bazid. Isang maliit na ngiti ang lumabas sa kanyang mukha at naisip niyang napakaganda nito. Sinabi niya na kailangan niyang tawagin si Joseph. Nagtanong si Ragnes kung gusto niyang bigyan ng pahintulot. Tumalikod si Count Bazid at sinabing ang karapat-dapat ay dapat magtamasa ng nararapat sa kanila. Ilang sandali pagkaraan, nang dumilim na, ang mga kabalyero at Peregrino ay nakaupo malapit sa mga apoy at nagpapahinga. Nakaupo si Vlad malayo sa iba, sa tabi ng isang maliit na apoy. Nakaupo siya at pinakintab ang kanyang espada na may seryosong ekspresyon sa kanyang mukha. Huminto siya at nakitang luma na ang kanyang espada. Tiningnan niya ito at naisip, marami na rin itong pinagdaanan. Lumapit si Lotger sa kanya at kinuha ang kanyang atensyon sa pagtatanong kung bakit siya nakaupo ng mag-isa at malungkot. Humarap si Vlad sa kanya at tinawag siya sa kanyang pangalan. Umupo si Lotger sa tabi niya at nagtanong kung nasaan si Portly. At sinabi ni Vlad na sinama siya ni Dorothea at pinapagawa siya ng isang bagay. Si Lotger, na may hawak na alak, ay nagtanong, paano naman si Father Andreas? Tumingin si Vlad sa apoy at sinabing nakikipagdasal siya sa mga Peregrino. Si Lotger, na may kalmadong ekspresyon sa kanyang mukha, ay nagtanong kung abala ang lahat. Inabot niya sa kanya ang bote at nagtanong kung gusto niya ng kaunting higop. Sinabi ni Vlad na pinakikintab niya ang kanyang espada ngayon, kaya hindi niya natapos ang kanyang sasabihin dahil nagtanong ang hindi nasisiyahang si Lotger, tatanggi ka na naman ba? Hindi mo kinuha ang mani mula sa kanya. Hindi mo kinuha ang kamay niya nang humingi siya ng tulong sa pagtayo. Kung iisipin, tinanggihan niya siya tuwing iniaabot niya ang kanyang kamay sa kanya. Inutos ba ito ni Joseph sa kanya? Kinuha ni Vlad ang bote mula sa kanyang mga kamay at sinabi kay Lotger na hindi ganoon iyon. Sinuri niya ang bote at sinabing whiskey ito. Tinaas ni Lotger ang kanyang daliri at sinabing may maliit na ngiti na ito ang inumin ng mga aristokrata. Hihigop na sana si Vlad na may maliit na ngiti at naisip, magkapatid pala sila. Maaaring magkaiba sila ng pagkatao, ngunit pareho sila ng panlasa. Humigop siya habang nakatitig si Lotger sa kanyang espada. Sinabi niya na dapat niyang suriin ang espada pagbalik niya. Pinunasan ni Vlad ang kanyang mukha gamit ang kanyang kamay at sinabing bumisita siya sa pamilyang Panday ilang araw na ang nakalipas. Sinabi niya na kailangan baguhin ang hawakan. Tiningnan siya ni Lotger ng walang ekspresyon at nagtanong kung bakit babaguhin ang isang mahusay na hawakan. Tiningnan ni Vlad ang kanyang espada at sinabi niya na hindi maaasahan ang koneksyon. Kailangan niya lang baguhin ang hawakan kung hindi niya mahahanap ang taong gumawa ng espada. Hihigop na sana si Lotger ng alak mula sa bote. At sinabing hindi maaasahan ang espada. Tulad ng may-ari nito, sinabi ni Vlad na yun ang dahilan kung bakit siya tumanggi. Naalala niya ang lahat ng nangyari sa kanya at sinabi na ayaw niyang mawala ang lahat ng nasa likod ng espadang ito. Tiningnan siya ni Lotger na may malalim na ekspresyon sa kanyang mukha at tahimik ng ilang segundo. Sinabi niya na, gayunpaman, kailangan pa ring ayusin ang espada dahil luma na ito. Sumang-ayon si Vlad at sinabing kaya kailangan niyang hanapin ang taong gumawa nito. Napaisip si Lotger sa pagtatanong kung nasaan siya. Tiningnan ni Vlad ang kanyang espada at may seryosong tingin dito, sinabing sa Sora. Sabi ni Lotger na siyempre, palagi siyang sumisigaw na siya ay mula sa lungsod ng Sora. Tiningnan niya si Vlad na may ngiti at naisip na ang batang ito ay tinatawag na Shining, ito ay isang angkop na palayaw para sa kanya. Ito ay dahil ipinakita niya ang pinakamaliwanag ngayon. Kaya pala sinundan siya ng kanyang kapatid saan man siya magpunta.
Tumayo siya at nagtanong, aayusin mo ba ang iyong espada sa lalong madaling panahon? Kung desperado siyang umaasa, hindi magtatagal ay malalaman nila kung nasaan siya. Tiningnan siya ni Vlad nang walang ekspresyon sa kanyang mukha. Hinawakan ni Lotger si Vlad sa balikat at sinabing gusto niyang sabihin na mahusay siyang gumawa ng trabaho para makarating sa ganito kalayo. Umalis siya, kumaway sa kanya at sinabing may ngiti na huwag siyang magtagal sa pagkakaupo. Bukas ay didiretso sila sa Citrima. Pinanood ni Vlad ang kanyang pag-alis at walang sinabi. Tiningnan niya ang kanyang espada at naisip na tama siya. Balang araw, tiyak na maaayos niya ito. Ito ay dahil may lugar sila kung saan sila babalik. Patuloy siyang nakaupo ng malayo sa isang maliit na apoy at ang kabayo na tumulong sa kanya kamakailan ay tumitingin sa kanya. Ang kabayong ito ay patuloy na nakatayo at pinapanood siya ng malapitan. Nakikita ng kabayong ito ang napakalakas na enerhiya na nagmumula kay Vlad. Kasabay nito sa bahay ni Count Bazid, nakaupo si Oksana at nagbuberda habang tinitingnan ang aklat na ipinapakita ng kanyang katulong. Nagberda siya ng isang puno sa telang ito at nagtanong, sapat na ba iyon? Ipinakita niya ito sa katulong at nagtanong kung mukha ba itong emblem ng pamilya Hednel. Sumang-ayon ang katulong sa kanya at sinabing magkatulad ito sa ipinapakita sa aklat. Tumayo si Oksana mula sa sopa at nagtanong, ibig bang sabihin, oras na para lumipat sa susunod na emblem? Binuklat ng maid ang pahina at may isang mabait na ngiti na sinabing, narito ito. Sinimulan niyang magberda at sinabi na hindi na niya kailangang ipakita ito dahil malinaw na ito sa kanyang alaala. Sa katunayan, ito ang unang pagkakataon na ginawa niya ito. Noong bata pa ako, pinanood ko lang kung paano ito ginawa ng aking ina. Nagtanong ang katulong, ngunit ginagawa nitong mas mahalaga ang gawain, tama. Ngumiti si Oksana at sinabing syempre, pagkatapos ng lahat, ito ay isang nakalimutang tradisyon. Gayunpaman, ang kasalukuyang mga kabalyero, na pinalaki ng may paggalang, ay hindi karapat-dapat na itaas ang banderang ito. Sila ay hindi karapat-dapat sa bandila na pag-aari lamang sa kanila at wala ng iba. Pagkatapos ng ilang oras, ang lahat ng mga kabalyero ay nakasakay sa kanilang mga kabayo pabalik sa lungsod. Tumingin ang kabalyero sa paligid at sinabing napakagandang tanawin dito. Wala pa siyang nakitang tulad nito dati. Tiningnan niya ang kampo ng mga ligaw na kabayo na tumatakbo sa tabi nila at sinabing hindi siya makapaniwala na ang mga tao at kabayo ay maaaring tumakbo ng magkakasama. Tiningnan din sila ni Lotger at sinabing tama siya, ito ay isang bihirang tanawin. Maaaring ito ang una at huling pagkakataon na mangyayari ito. Humarap siya at tiningnan ang isang tao na may ngiti. Nakita niya kung paano tinitingnan ni Vlad ang mga kabayong ito at naisip na marahil, pagkatapos ng maikling pagkakakilala, sila ay mas espesyal sa isa't isa kaysa sa iba pa. Si Vlad sa oras na ito ay tumitingin sa itim na kabayo at naisip na alam niyang oras na para sila ay maghiwalay. Ito ay dahil mayroon siyang layunin at mayroon siyang tungkulin sa kanyang kawan. Ang kabayo ay huminto sa gilid ng bangin. Nagkatinginan si Vlad at ang kabayo at naisip na nagkasama sila ng kabayo sa mixing oras. Iwinagayway niya ang kanyang kamay at nagpaalam sa kabayong ito. Kinuha ni Andreas ang kanyang atensyon sa pagsasabi sa kanya na hindi siya dapat malungkot kapag nagpaalam. Tumingin si Vlad nang may bahagyang malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha at sinabing sinabi lang niya iyon. Tumawa si Andreas at sinabing mahirap para sa mga tao na maging tapat. Ang kanilang buhay ay isang siklo ng pagbati at pamamaalam. Ang pamamaalam ay nagdudulot ng luha at ang pagbati ay nagdudulot ng ngiti. Ito ay isang kasiya siyang pagkikita kahit mula sa kanyang pananaw. Nagtataka ako kung kailan sila magkikita muli. Pagkatapos ng lahat, ang lalim ng isang koneksyon ay hindi natutukoy sa oras na ginugol ng magkasama. Tiningnan ni Vlad ang kabayong ito na may ngiti at naisip na tama siya. Balang araw ay tiyak na magkikita silang muli. Kasabay nito, umuulan ng malakas sa bahay ni Count Bazid. Ang ilaw mula sa kidlat na tumama lang ay pumasok sa bintana ng opisina ng Count. Hinawakan niya ang kanyang ulo at sinabing sinasabi niya ang pagbagsak ni Count equal. Sumang-ayon si Ragnes at sinabing nakatanggap sila ng agarang balita. Naisip ni Count Bazid na sa buong panahong ito ay may kakaibang aktibidad sa kanluran. Sino ang mag-aakalang matatapos ito ng ganito?
Sabi ni Ragnas, lumalabas na ang Western House ay bumuo ng isang alyansa sa kanya sa gitna. Tila kahit si Ravnam, ang pinuno ng kanluran, ay natalo dahil sa kakulangan ng tao. Nagsalita si Count Bazid at tinanong kung bakit walang ginawa ang pamilya ng emperador. Sumagot si Ragnas na wala silang alam sa mga nangyayari sa sentro kaya wala silang magawa. Tumayo si Count at sinabi niyang naiintindihan niya. Naisip niya na ang Hilaga ay may sariling kakaibang lakas, na higit pa kaysa sa ibang rehiyon. Malaya sila sa impluwensya ng pamilya ng emperador at sa mga awtoridad sa gitnang bahagi ng bansa dahil sa matatag na pader na itinayo. Kaya wala na silang magagawa kundi baliwalain ang mga insidente sa ibang rehiyon. Sinabi niyang hindi siya makapaniwala na ang pamilya ng pinuno ng isang rehiyon ay bumagsak ng ganoon kadali. Hindi ito ordinaryong pamilya, kundi mga tagapagtanggol ng kasunduan. Naisip niya na nawalan na ng saysay ang mga nakaraang alituntunin at tradisyon. Ito ay dahil nagbago na ang mga pinuno. Sinabi niyang nagsimula na ang mga magugulong panahon. Sumagot si Ragnas na tama siya. Gaano man kaina ang imperyo, may hangganan ang lahat. Naisip ni Count Bazid na ang pagbagsak ng pamilya ni Count Ravnam ay maaaring maghudyat ng isang bagong panahon. Tumingin siya sa bintana at nakita niya ang mga taong nakasuot ng hood, na abala sa kanilang sariling gawain. Sinabi niyang hindi sila mga Peregrino, kundi mga pag-anti mula Ravnam na may lumang pangalan. Si Vlad na mayroong lubhang hindi nasisiyahang mukha at nag-isip kung ano ang dapat niyang gawin. Kailangan niyang iligtas ang mga pilgrim, ngunit sa huli ay tinulungan niya si Lotger. Hindi matutuwa si Joseph dito. Naisip niya kung gaano hindi magiging masaya si Jaeger at naisip niyang baka bugbugin pa siya nito hanggang mamatay. Naisip niyang wala na siyang magagawa. Kumatok siya sa pinto at sinabi niya na siya iyon. Pumasok siya sa opisina pagkatapos sabihin ni Joseph na maaari siyang pumasok. May isinulat siya habang nakaupo sa kanyang mesa at sinabi niyang bumalik siya ng isang araw ng mas maaga. Sumang-ayon si Vlad dito. Sinabi ni Joseph na narinig niya ang nangyari, okay lang ba siya? Sinabi ni Vlad na ayos lang siya. Sinabi ni Joseph na mabuti iyon, ngunit mas magiging maganda kung aalagaan niya ang kanyang sarili. Sumang-ayon si Vlad sa kanya at sinabi niyang talagang aalagaan niya ang kanyang sarili. Nahihiya siya sa reaksyon na ito at nag-isip, mukhang kumikilos siya tulad ng dati. Napansin niya ang masamang aura kung paano siya tiningnan at naisip niyang mukhang nagkamali siya. Tapos na siya. Binanggit ni Joseph ang lungsod ng Sorer kung saan siya nanggaling. Sinabi niyang wala siyang masyadong alam tungkol sa mga squatter sa lungsod na ito. Narinig niya na matatapos ang mga labanan sa pagitan ng mga paksayon kapag namatay na o sumuko ang lahat ng miyembro ng isang paksayon. Nagtataka si Vlad kung bakit bigla siyang nagtatanong tungkol dito. Sumang-ayon siya at sinabi niyang marahil ay totoo iyon. Dahil ba dito ay hindi man lang siya makapagpadala ng mga liham. Hindi naintindihan ni Vlad kung ano ang ibig niyang sabihin at tinanong kung ano ang kanyang sinasabi. Sinabi ni Joseph ang tinutukoy niya ay ang kanyang minamahal na nasa monasteryo ngayon. Naintindihan siya ni Vlad at sinabi niyang kaibigan niya iyon. Sinabi ni Joseph na kahit sino pa siya, hindi niya alam iyon hanggang ngayon. Hindi siya makapagpadala ng mga liham sa Sorer dahil sa takot na baka may masaktan doon. Gusto niyang maging maingat, ngunit ang paglutas sa problema ay nangangailangan ng oras at pagsisikap. Ang isang lalaking nagngangalang One-Armed Jack ay naging kapaki-pakinabang din sa sarili niyang paraan. Naisip ni Vlad na marahil ay totoo iyon. Si Moneybug ay nagkaroon ng maraming koneksyon sa mga makapangyarihang tao dahil sa maraming pera. Tumayo si Joseph mula sa mesa at sinabi na, gayunpaman, mahusay siyang nagtrabaho at napatunayan ang kanyang halaga. Napakasipag niya para sa kanya, kaya dapat niya siyang bayaran ng naaayon. Nagulat si Vlad dito at tiningnan siya ng hindi makapaniwala. Tumigil si Joseph at sinabi na ito ay isang watawat na kumakatawan sa karangalan ng isang tao. Noong panahon ng kanyang lolo, naglalakad ang mga kabalyero na may ganoong mga watawat. Naisip niya na ito ay isang bagay na hindi siya magkakaroon kailanman. Kaya nagtalaga siya ng isang kabalyero upang dalhin ito. Lumingon siya, tumingin kay Vlad at naisip niyang masaya siyang ibigay ito at sinabi niyang karapat-dapat siyang magdala ng sarili niyang watawat. At ginagarantiyahan ito sa kanya ng pamilya Bazid. Makakakuha siya ng maaasahang suporta mula sa kanyang pamilya.
Ang lalaking nakakuha ng pagkilala ni Lady Alicia at ang basalyo ng kanyang pamilya ay siya. Dapat niyang itaas ang kanyang ulo sa ilalim ng kanyang sariling watawat. Lumapit siya kay Vlad, sinabi niyang dapat niya itong kunin at umuwi. Dapat siyang pumunta at patayin ang mga taong pumipigil sa kanya na mahanap ang tunay na kalayaan at bumalik. Nakatingin si Joseph sa harap niya na may maliit na ngiti at tahimik na nakatayo si Jaeger sa tabi niya. Labis na naantig si Vlad sa kanyang mga salita at kinagat niya ang kanyang labi. Mayroon siyang simpleng espada na ibinigay ng isang babae at isang matandang lalaki. Pangalan na kinumpirma ng pari. Scarf na may pangalan ng isang marangal na babae. Kahit isang watawat na may mga family coat of arms. Lahat ng ito ay nagbigay kay Vlad ng mga pangunahing kaalaman at karapat-dapat siya sa lahat ng ito. Lumuhad si Vlad at yumuko ang ulo sa harap niya. Tinaas niya ang kanyang ulo, umaagos ang luha sa kanyang mukha at sinabi niya kay Joseph na gagawin niya ito.